Dire-diretso ang hakbang ni Althea sa gilid ng kalsada. Hindi niya alintana ang nalalanghap na maraming usok na nagmumula sa mga dumadaang sasakyan. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan niyang mga sinabi ni Kenzo. Paulit-ulit ime-echo sa kanyang tenga. Nangalit ang ngipin ni Althea sa inis. Alam niya hindi sinasadya yun ng kaibigan, pero nababad trip pa rin siya. Dito pa talaga nanggaling ang lahat ng yon? Gusto pa siyang ilaglag at ipahiya. Buti sana kung kay Renz lang. Naroon din ang mahaderang sa Eleanor. Nakakainis siya. Kay lalaki niyang tao, hindi niya mapigilan ang talas ng dila. Ibubukan niya pa ako. Alam naman niyang pinakatatago ko yun. Mabibigat ang bagsak ng mga paa niya. Sobrang frustrated pa rin siya sa karanasan kanina na hindi malimutan. Huwag niya akong asarin. Kapag ako nabwisit, hindi na ako papasok. Mahinang banta niya upang ilabas pa ang galit na namuo sa dibdib. Narinig niya ang boses ni Renz na malamang ay sinusundan siya. Pero hindi man lang siya lumingon. Wala siyang planong tignan ito. Isa pang lalaki, talagang may oras pa itong makipagsagutan kay Kenzo. Para silang mga tanga. Para pa rin magigiba ng malakas at mabilis sa tibok ng kanyang pusong dibdib. Nanatiling nasa unahan lang ang kanyang mga mata. Tikom ang nanunulis niyang bibig na sa sobrang tulis ay pwede nasabitan ng kaldero. Nasa isang linyang mga kilay nila. Ilang beses lumunok ng laway dahil nakalimutan niyang uminom ng tubig. Dama na ngayon ang nanunuyo niyang lalamunan. Kung alam ko lang na mangyaring ganito, pinili ko na lang sana makapagmatigasan sa kanya. Bukas na lang namin pag-usapan at hindi na lang lumabas ng bahay. Althea, ano ba? Hintayin mo nga ako. Mag-usap tayo. Narinig niyang malinaw na sigaw ni Renz bagamat nalunod na yon kaagad sa ingay ng mga dumadaan ditong sasakyan. Sige, madapa ka. Patuloy na humakbang ang mga paa ni Althea na parang may sariling buhay. Hindi tsak ang direksyon kung saan ang tinutumpok ng mga to. Ang tanging goal lang ng babaeng na mga sandaling yon ay ang makalayo sa lugar at makauwi na. Althea, tigil sabi, saan ka ba pupunta? Hindi dyan ang daan. Mas lumapit pa ang boses ni Ren sa kinaroroonan niya, kaya mas lalong binilisan niya mga hakbang. Hintayin mo nga ako. Humigpit ng hawak ni isang kamay niya sa tangkay ng bag na kanyang sakbat. Oras na lumapit ito, ihahampas niya ito kay Renz. Mariing napipikit siya ng mga mata na malakas na bumuga ang tambutso ng lumagpas na motorsiklo. Ngunit kaagad niyang idinilat iyon dahil muntik na siyang mahagip nang dumaang humahagibi sa bilis na sasakyan. Tumingin ka kasi sa dinadaanan mo. Mahigpit na yakap sa kanya na rin sabay balya sa gilid ng daan. Dumikit ang likod ni Althea sa malamig na pader. Abot-abot ang kaba ni Renz nang buong akala'y sasabit si Althea doon at makakaladkad dahil halata na parang wala ito sa sarili. Ang lakas ng busina noon pero hindi yun narinig ni Althea na halatang lutang. Sabi kong gumilid ka eh. Nang mahimasmasan ay nalaki ang mga matang tinulak ni Althea palayo ang katawan ni Renz sa kanya. Niyang magpasalamat dito hindi ginawa. Inirapan pang lalaki matapos na simangutan yon. Bitawan mo nga ako. Bakit mo ba ako sinusundan? Bumalik ka nga doon. Umabante na naman si Althea. Hinabol siya ni Renz sa tinawakan isang braso. Hindi ito mahigpit, sakto lang. OA lang ang reaksyon niya na akala mo'y kinakaladkad. Sabing wag mo kong hawakan. Hey, huli niya sa mga mata nito pero pilit na umiwas doon si Althea. Ayaw niyang makatitigan kahit sandali ang asawa. Napapahiya kasi siya dito dahil kay Kenzo. Saan ka ba kasi pupunta? Hindi ka uuwi? Saan pa ba? Malamang uuwi na nga ako. Ngalit ang ngiping angil ni Althea na nagpalingalinga. Nagtataka siya na wala siyang mahanap ng mga taxi na walang sakay. Kanina pa siya doon. Maghahanap lang ako ng taxi masasakyan ko pa uwi. Kaya pwede ba? Lubayan mo na ako. Kaya ko na sarili ko. Matanda na rin ako. Matapos kumawala, tuloy-tuloy na naman ang naging hakbang ni Althea. Dama na niya sa likod ang pagtagaktak ng pawis kahit ng lamig ng hangin ng gabing iyon. Tumakbo si Ren sa tinarangan ng harapan niya. Para pa itong tangang dumipa na upang hindi siya makadaan. Para tuloy silang mga batang nagpapatentero sa gilid ng kalsada. Hindi pa rin alita ng mga taong nakakasalubong nila. Mali ka nung pinupuntahan, makinig ka sa akin. Lumayo ka na. Wika nito nagpipigil na matawa parang natauhan naman si Althea. Doon sa kabilang direksyon ng sakay na taxi. Kung talagang magta-taxi ka. Sabay na tumigil ang mga paa ni Althea. Nagpalingalinga pa siya upang siguraduhin hindi siya ginugood time ni Renz. Tama nga ito. Mali ang daan na tinatahak niya at mahaba-haba na rin ang nalalakad niya papalayo.
Nasapok na niyang noo, bad trip na umirap sa kawalan sabay lingon ng masama kay Renz. Sumabay ka na lang kaya sa akin. Ayoko, magko-commute ako pa uwi. Hindi kita kasamang pumunta dito kaya hindi rin kita kasamang uuwi. Pero Althea, masyado nang malalim ang gabi. Bakas ng galit sa mukha ni Althea na makipagtitigan siya kay Renz. Maring ipinilig ng ulo. Slight na itong sinisisi niya sa pagiging lutang niya mula pa kanina. Kung hindi ito humabol, hindi sana siya nagmamadaling makalayo dito. Alam ko, hindi mo naman ako obligasyon, Renz. Huwag kang umastang mabuting asawa sa akin dahil ni minsan, hindi ka naging ganun kaya pwede ba? Tumabi ka. Uuwi ako sa bahay sa paraang alam ko. Hindi mo ko kargo. Tumabi ka kung ayaw mo matulog ako ngayong gabi sa apartment ko. Sige, hindi ako uuwi. Kulitin mo pa ako. Althea naman, hindi ako nagbibiro, Renz. Kung gusto mo ko umuwi sa bahay ngayong gabi, pabayaan mo ko kung saan anong paraan ang gusto kong umuwi. Kung gusto mo naman na maging rebelde ako, sige lang. Gipitin mo ko. Pilitin mo ko sa gusto mo. Parang payong na mabilis tumiklop si Renz at gumilid na sa daan upang pagbigyan sa gusto si Althea. Hindi siya natakot sa naging pagbabanta nito, pero ayaw naman niyang mas galitin ng babae. Kakaiba pa namang mag-beast mode ang babae lately, bagay na hindi niya maipaliwanag. Tatabi rin naman pala, ang dami pang kuskus balungos at sinasabi. Matari na asik ni Althea na muling nirapan si Renz. Dito niya naibunton lahat ng inis na para sana kay Kenzo. Walang nagawa sa Renz kung hindi ang panoorin ng paglayo ng asawa. Habang nakatitig sa likod nito, hindi niya mapigilang makaramdam ng pagka-guilty. Kasalanan niya rin ang pagiging beast mode nito. Dapat hindi niya na pinatulan si Kenzo. Pero syempre nagawa lang niya yun dahil harap-harapang inaagaw niyang asawa sa kanya. Dapat naintindihan yun ni Althea. Napigtas na rin kasi ang pasensya niya. Parang pinapalabas nitong mas kilalang asawa gayong classmate lang naman pala ito noong college. Sa bagay, hindi ko naman siya lubos na masisisi. Dahil binaliwala ko siya noon at hindi ko tinuring na kabiyak. Kaya gano'n na lang din ang reaction niya. Hindi bale, may panahon pa ako, may pagkakataon pa akong tuminot magbago. Parang nakikipagkarera sa hangin sa bilis ng pagmamanehong ginawa ni Ren sa sandaling nakalulan siya ng sasakyan para lang kagad na makarating sa kanilang bahay. Hindi na siya makapaghintay na makarating at makausap si Althea ng masinsinan. Bagay na mangyayari lang kung mabilis siyang makakauwi. Siguro naman pagdating niya doon ay hulas ng nag-uumapaw na galit ng asawa. Matino na ito, hindi gaya kanina. Nagawa na nga siya nitong paglutuan ng dinner nila. Since hindi ni Althea na-enjoy ang pagkain sa labas, ayain na lang niya ito na kainin nila ang inihandang pagkain. Sana lang talaga ipagbigyan siya ni Althea. Kapag magandang approach ko sa kanya, siguro naman hindi na niya ako tatarayan. Kakausapin ko ng patinut mababang tono. Pagdating niya sa may gate ng subdivision nila ay saglit na bumagal ang takbo ng sasakyan. May naubutan siyang sasakyan na nakatigil at kausap ng guard. Sa hula ni Renz ay visitor. Pasipol-sipol na hinintay niyang umabante ito matapos na kumuhay sa guard kahit pa nagmamadali siya. Panay ang lingon ng lalaki sa pambisig na relo. Halos nasa kalahati ng gabing iyon, mabagal na umusad ng sasakyan na lumagpas na sa pinaka-gate ng subdivision. Hindi na lang si Renz nagtangkang mag-overtake dito at mukhang visitor lang ang sakay noon na hindi familiar sa lugar. Kaunting minuto lang naman yon. San kaya ito pupunta? Sinundan niya ito hindi dahil trip niya. Tinutumbok kasi nitong daan patungo rin sa street kung nasa ng bahay nila. Dala ng curiosity, hindi pa sa Renz pumasok agad sa loob ng gate na makita niyang tumigil ang sasakyan. Sa unahan sa tapat sa unahan ng katabi nilang bahay. Lingid pa rin sa kaalaman ng lalaki na tirahan ito ngayon ni Eleanor. Ang alam niya ay wala pa doong nakatira. Medyo nagtaka siya na meron na pala ditong umuuko pa. Sa bagay, hindi rin naman siya friendly sa ibang tao, lalo na sa mga kapitbahay nila. Sino kayong mga nakatira? Bulong niya na tinangilang ng hangin. Ilang sandali pa'y may bumaba doong lalaki, pamilyar kay Ren sa multo ng katawan nito. Pero dahil nakatalikod dito, kaya hindi niya malinaw na makita kung kilala nga ba. Idagdag pang gabi na yon. Kinusot-kusot niya Ren sa mga mata nang humarap ang lalaki sa may banda niya. Nasinagan ng ilaw ng sasakyan niya ang mukha nito kung kaya naging malinaw yon. Si Domingo Mondragon, out of the blue, ay biglang narinig ni Renz ang boses ni Althea sa isipan. Ang pagtatanong dati ng asawa patungkol sa lalaking nasa harap niya. Umikot si Domingo nang mapansin ang sasakyan ni Renz na nakatutok ang ilaw sa kanya. Bigla siyang nataranta nang makitang lula ng kotse. Humakbang nito palapit sa kanya.
Mabuti na iunahan niya itong batiin sa kanila. Mr. Salmeda, anong ginagawa mo dito? Bumalik sa tamang katanoan sa Renz na bahagyang lumipad ang isip nang marinig ang boses ng lalaki. Wala siyang nagawa kung hindi ang bumaba na rin ng sasakyan upang harapin ito. Palaisipan sa kanya kung paano nito nalaman na siyang luna ng sasakyan. Ipinalagay na lang ni Renz na marahil ay alam nitong plate number na ginagamit niyang sasakyan. Dito ako nakatira, Mr. Mondragon. Ito ang bahay ko, kaya malamang dito ako uuwi. Turo niya pa sa bahay nila ni Althea sa bandang kanan niya. Ikaw ho, anong ginagawa mo dito at this hour? Tumikim na si Domingo, mahihinang umubo-ubod kapag dakay umikot ang mga mata sa paligid. Pahapyaw na sinulyapan ng bahay ni Alienor. Kaya nga mukhang naliligaw yata ako. Akala ko tamang lugar na hinahanap ko. Huminto lang ako dito sandali para sana magtanong-tanong. Gustong taasan na Renz ng kilay ang lalaki at pagdudahan. Iba ang kutob niya sa kaharap. Mukha itong hindi nagsasabi ng totoo ngayon. Gayon pa man wala naman siyang pakialam. Ganun ho ba? Saan ho ba ang punta mo? May pinakita itong address kay Renz na nakasulat sa cellphone. Alam na Renz ang address na yun sa kabilang bahagi ng kanilang tinitirang subdivision. Naku, doon ho yan sa kabila, Mr. Mondragon. Bumalik ka na lang sa guardhouse tapos liko ka sa kanan. Dire-diretso na yun dyan sa address. Oo nga, ganun na nga lang ang gagawin ko. Ang dami na kasing mga bahay dito, hindi ko na rin matandaan. Pangalawang beses ko palang kasing pumunta dito. Sige Mr. Salmeda, aalis na ako. Maraming salamat ha. Walang anuman Mr. Mondragon. Kaya lang bakit gabing-gabi naman yata ang pagpunta mo dito? Ngayon lang kasi siya naging available. At ngayon lang din ako nagkaroon ng panahon. Para matapos na hindi na lang nagsalita sa Renz, tumangutangon na lang siya. Sige ho, mag-iingat kayo. Tumango lang ang matanda at bumalik na sa sakyan niya. Matapos na lumulan doon ay bumusinay at maya-maya pa'y tuluyan ng umalis. Pinanood na muna ni Renz ang paglayo nito bago nagpa siyang pumasok sa loob ng bahay. Ginalaw niyang magkabilang balikat, naisip na imposibleng maligaw ang lalaki, lalo na kung alam naman itong address ng bahay na pupuntahan niya. Gayunpaman ay ano naman ang pakialam niya, wala na siyang paki doon. Dumating na ba si Althea? Agad na tanong ni Renz sa maid pagkapasok pa lang ng bahay. Gising pang maid na papunta pa lang ng quarters nila na halatang may kinuha lang dito. Mga 10 minutes na pong lumipas mula nang dumating si Miss Almeda dito, sir. Nakahinga ng maluwag si Renz. Saglit na sumulyap sa ikalawang palapag at saka ngumiti. Sinunod niyo ba ang bilin ko sa inyo kanina? Nailigpit ang mga pagkain? Opo, sir. Nilagay po namin ang iba sa fridge at baka mapanis. Thank you. Iaahayin ko po ba? Hindi na, kumain na ako sa labas. Saka kung may gusto akong kainin, ako nang bahala sa sarili ko. Matulog ka na. Sige po, sir. Yumukod lang ang maid at tumalikod na. Sa totoo lang, kanina pa kumakalamang sikmura ng lalaki sa gutom. Hindi niya kasi naubos ang pagkaing in-order niya kanina dahil sa naging mainit na sagutan nila ni Kenzo. At kapag hindi siya kumain, malamang hindi siya makakatulog ng maayos. Hanggang sumapit ang umaga. Maaya nga si Althea. Umakyat na muna siya sa silid upang magpalit ng damit. Matapos noon ay bumaba siya ng kitchen upang uminom muna ng tubig. Muli siyang umakyat ng ikalawang palapag. Humugot muna siya ng lakas ng loob bago mabagal na tinungo ang silid ni Althea. Ilang minuto siyang tumayo sa harap ng pintuan bago marahan siyang kumatok. Althea, gising ka pa ba? Pinalambig niya ang boses para hindi lumabas na galit siya. Walang sumagot. Nanatiling katahimikan lang ang tugon sa kanyang mga katanungan. Para kay Renz ay normal lang yun. Galit pa siguro kasi to. Buksan mo to, alam kong gutom ka rin. Sabayan mo akong kumain, tara sa kusina. Tikman natin yung mga niluto mo kanina. Ano, game ka? Wala pa ring sagot. Hinawakan ni Renz ang seradura ng pinto. Napakulot ang noon ni Renz nang makitang bukas pala yon. Kanina pa siya nagsasalita pero pwede naman palang pumasok na lang dito dahil hindi naman yun nakalak. Titinan ko lang kung nasa loob si Althea. Kapag tulog na siya, hindi ko nagigisingin. Bukas na lang. Defensive na wika ni Renz kahit na wala namang nagtatanong kung anong gagawin niya sa loob. Pinapasok na ni Renz ang sarili sa loob ng silid kahit na walang pahintulot ni Althea. Sinalubong siya ng katahimikan. Bukas ang lahat ng ilaw sa loob ng kwarto. Ngunit ang nakapagtataka ay wala doon ang asawa niya. Ni ang katawan nito'y hindi niya natagpo ang nakahiga sa kama. Gusot ang bed cover na palatandaan na may humilata doon, kaya sure siyang naroon lang ang asawa.
Nakapatong din kasi sa ibabaw ng kama ang ginamit ni Althea kaninang bag. Kung wala siya dito, nasan siya? Napalingon na si Renz sa pintuan ng banyo nang makarinig na malakas na lagasdas ng tubig sa loob nito. Batid niyang si Althea ang nasa loob at naliligo. Nang ganong oras, nakakapagtaka. Sa bagay, kung puro naman alikabok ang katawan nito'y tama lang na mag-half bath ang asawa. Napuno ng katanungan ang buong isip ni Renz. Gayunpaman, parang may sariling buhay ang mga paa niyang mabagal na humakbang, palapit at patungo sa pinto ng banyo. Sisiguraduhin niya lang ng asawa nga niyang naroon at hindi ibang tao. Mabuti nang i-check ito kaysa naman magulat siya sa kung sinong biglang lalabas dito. Hindi ako manunubok, titinan ko lang. Pilyong defensive na sambit na naman ni Renz sa sarili. Natigilan sa paglapit si Renz sa pinto ng banyo na makita niya sa sahigang saplot ng asawa na parang sawang nagluno at iniwan ang balat na nakabuyangyang lang doon. Hindi maikaila ang agarang pamumula ng mukha niya sa tanawin. Bahagyang napapikit pa si Renz nang una niyang makita yung underwear ni Althea, hindi man lang binaligtad upang itago. Parang bigla na lang may sumipa sa kanyang sikmura sa tanawing iyon. Binuhay na nitong agos ng dugo niya. Lumakas pang buhos ng tubig sa loob ng banyo pero maya-may nawala na rin ito. Nananadya ba siya? Hinga ng malalim ni Renz, pilit sinusupi lang pilyong kalokohan sa isip. Nanatiling nakatayo lang doon sa Renz. Hinihintay niyang lumabas ang asawa mula sa banyo. Alam niyang magugulat ito kapag nakita siya pero hindi siya tumalikod para magtago o magkumahog na lumabas para hindi siya nito mahulit maabutan. Bakit ako aalis at magtatago? Asawa niya ako, may karapatan ako, saka hindi pa naman kami hiwalay. Kahit na magsisigaw siya ng kung ano-ano, asawa niya pa rin ako at wala siyang magagawa. Dumaan pang ilang minuto pero walang Altheyang lumabas. Napawi ng mga ngiti ni Renz kasabay ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi kaya may nangyari ng masama sa kanya? Inilanghak pang ni Renz ang distansyang naghihiwalay sa kanya sa banyo nang dahil sa pag-aalala na baka mapahamak ng asawa. Halos sa buli niyang hininga nang hinawakan niyang pintuan noon upang malakas na itulak. Wala na siyang panahon para mag-isip na kumatok. Kung ano-ano na kasing negatibong mga bagay ang nagsasayaw sa isipan niya. Sa dami noon para na siyang mababaliw kapag pinatagal niya pa. Althea, marahas na binuksan ni Renz ang pinto ng banyo. Ditulak lang yun kaya hindi niya kailangang isusi. Otomatikong nanuot ang shower gel na ginagamit ni Althea sa paliligo sa tungki ng ilong ni Renz. Hindi niya napigilan na makaramdam ng kakaibang kiliti sa may puso niya. Naikuyom na rin siyang kamao, kailangan niya pigilan sa sarili dahil kung hindi, baka pagsisihan niyang magagawa sa asawa ngayong gabi. Sa kagustuhan niyang hilahin ang sariling katawan palabas ng banyo, palabas ng silid ni Althea hindi niya magawa dahil parang napatda ng mga paa niya sa kinatatayuan. Labag sa loob niyang nais ngayon ang isipan niya, parang may kung anong hinihimok sa kanyang manatili sa loob. Ilang minutong ipinikit na rin sa mga mata. Pagdilat ay marasyang nagbuga ng hangin at pinuno ang kanyang baga. Maingat na iginala niyang paningin sa kabuuan ng banyo. Malito yung kumpara sa bathroom nila sa master's bedroom. Tumigil ang mga mata niya sa banda ng bathtub, naroon ang bulto na hinahanap niya. Pagpasok ng banyo nahati yan sa gitna. Ang kalahati para sa toilet bowl, sink, bathtub at ang kalahati naman ay para sa shower area. Malapad nang umisin na sa Renz na makita niyang asawang nakalublob ang katawan sa bathtub. Ulo lang nitong nakalabas sa tubig pero sigurado siyang ni isang saplot ay wala ito sa katawan dahil sa nasa labas sa mga yon. Nakapikit ito kung kaya naman hindi pa siya nakikita ng asawa. Paniguradong kapag dumilat ang mga mata nito ay matataranta na siya. Althea, hindi siya narinig nito dahil parang hindi malang lumabas yun sa bibig ni Renz. Nanatili si Renz doon, parang punong nakatayo. Patuloy na pinagmamasdan ng asawang nakahiga pa rin sa bathtub. Bumubula ang tubig noon kung kaya naman mahirap niyang makitang walang saplot nitong katawan. Tumikwas pang gilid ng labi ni Renz na may pilyo na namang ngiti sa labi. Halos hindi na siya kumukurap sa pagtitik sa bulto nito. Kung hindi lang sila magkaaway, paniguradong nakisalo na siya sa bathtub at hiniliran na to. Ginawa niya lahat ng naiisip niyang gawin. Ilang beses na hinilot-hilot ni Althea ang kanyang sentido. Hindi nakatulong ang lukewarm na tubig ng bathtub upang kumalma siya at ang katawan niya. Inis na inis pa rin siya hanggang ngayon sa mga nangyari. Para tuloy nais na niya magpasa na lang ng resignation letter. Bukas kay Kenzo tapos ay layasan na lang sa Renz at umuwi na lang sa bahay nila. Gusto niya ng stress-free na environment at hindi nakakatulong ang manatili pa siya kung nasaan siya ngayon. Ang isa pa ay paniguradong hindi na naman siya lulubayan ni Eleanor.
Nagawa niya ngang maalis sa buhay niya si Ruby. Si Eleanor naman ang naging kapalit, lalo itong nagkaka-stress dahil dinadala nitong magiging supling ni Renz. At kahit naitanggi niya yung magiging kapatid ng batang dinadala niya. Ay, kailan ba ito matatapos? Wala sa sariling nahaplos niyang puson, di namang medyo nakakapana niyang umbok doon. Pero sa mata ng ibang tao, normal lang na meron ng isang babaeng may puson. Tapos tinatago niya pa, malamang hindi pa talaga ito mahahalata. Nangunot ng noon niya nang may maramdamang nakatitig sa kanya, gayong siya lang naman ng tao sa loob ng banyo. Kinapa niyang maliit na towel sa gilid ng bathtub upang ipunas sa mukha na natalsikan ng mga bula. Eksaktong pagdilat ng mga mata ay napatiin siya sa may pinto. Napamulagat siya sa gulat na makitang bulto doon ng asawa. Lores? Sa sobrang gulat ay lumubog ang buong katawan ni Althea sa bathtub. Sisinghap-singhap siyang bumangon at tumayo. Hindi alintana magiging itsura sa harapan at paningin ni Renz. Anong ginagawa mo dito? Malakas at puno ng galit ang tono ng boses ni Althea. Hindi na mahintay na makaahon at sapakin sa Renz bago malakas na itulak palabas ng banyo at silid niya. Tahimik na pinapanood maligo ang asawa ko. Pilyong sagot nito na nilakipan pa ng malutong na halakak. Labas! Lumabas ka! Matapos maihilamos ang palad ay turo ni Althea sa malayong pintuan. Bumaba ang mga mata na rin sa pagitan ng kanyang mga hita. Binasa nitong labi at ngumisi. Bastos ka! Humanda ka! Dudukutin ko yung mga mata mo! Nagmamadaling umalis ng bathtub si Althea at dahil puno pa rin ng bula, hindi sinasadyang luminsad ang paa dahil sa madulas na sahig.